O mga kababayan, nakakita na ba kayo ng itsura ng hipokritong kabayo? Eto yan mga kababayan ang itsura ng kabayong kahipokritoan. Akalain nyo mga kababayan, akalain nyo, andyan na sa kanilang harapan ang mastermind mga kababayan. Dito sa nangyayaring kurakutan sa ating bansa. Pero anong ginagawa nitong mga tao na nasa luneta? Lalong-lalo na itong mga artistang katulad din na Vice Ganda. Mukhang binibigyan pa nila ng tsansa si BBM mga kababayan. Ang panawagan pa ni Vice Ganda. Vice Ganda na hindi maganda. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba pa nga mga kababayan, mahal na Pangulo ang tawag. Diyos ko, Lord. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo ipakulong mo lahat ang mga magnanakaw. Yan talaga panawagan ni Vice Ganda mga kababayan. Pero mukhang wala tayong narinig na Marcos resign na sinisigaw nila. Wala talaga. Mayroong pa ilan-ilan, baka mayroong mga kadidies doon mga kababayan na nakijoin. Pero nakakabinging katahimikan mga kababayan tungkol sa pagre-resign ni Marcos. Itong mga pinklawan at dilawan, walang sinisigaw na Marcos resign mga kababayan. Parang second chance kay Bangag. Kaya naman, sa panawagang ito ni Vice Ganda mga kababayan na ipakulong lahat ang magnanakaw. Sinupalpal siya ni Rowena Guanzon mga kababayan. Ang sabi ni Guanzon, isa siya sa mga magnanakaw Paano na yan Vice Ganda? Bulag-bulagan pa rin ba itong si Petra mga kababayan? Hindi lang si Petrang Kabayo ang nagkaganyan ha. Ito ring ka-federasyon niya mga kababayan na si OG Diaz. Ganon din ang tono ng pananalita. Ang sabi niya, wag doon namang hilingin na patansikin ang ating presidente. Kasi Bangag mga kababayan. Samahan na lang daw natin siya na magkipaglaban sa korupsyon ang animal. Di ba mas maganda yun daw mga kababayan? Ay naku Lord. Ang sabihin nyo mga gunggong na kaya ayaw nyong manawagan na patalsikin si BBM dahil si Sara Duterte ang papalit. Ang mga animal na to mga kababayan, mga hipokrito. Mga hipokrito. Pipiliin pa nilang kumampi sa mga kurakot mga kababayan kaysa maiupo si Sara Duterte. Ano bang kinakatakot nyo mga akla na maupo si VP Sara? Ewan lang natin. Panoorin nyo po ha. Ang mga korap na opisyal dapat patawan ng parusang kamatayan. Nauna pang namatay ang mga realista mga kababayan. Dito sa raling ito mga kababayan may namatay. Napakaraming nakulong, 30 plus. Ilan ang nakulong na mga kurakot? 0. Walang nakulong. Sumabog ang galit ng mga nakiisa sa kilos protesta sa EDSA Shrine. Para sa kanyang live Agenda Weekend Report. Sumabog ang galit, wala man lang narinig mga kababayan na galing sa mga dilaw at pinklawan na Marcos resign. Lord. Ang nagsisigaw mga kababayan yung mga Duterte supporter. Sila lang ang nanawagan na Marcos resign. Pero etong sina Vice Ganda, etong mga ngipin mga kababayan, sina Chel Jokno, sina Dilimaw. Parang give chance to Marcos ang sigaw. Naroon ang ating kasamahang si Hannah T. Hannah, ano na ang update dyan? Ano na? Umpisa pa lang ito. Hanggang sa dulo, magkakasama tayo. Yan ang isa sa mga napagkasunduan ng crowd dito sa kahabaan ng White Plains Avenue. Oo nga. Kailan ba ang susunod na rally? Huwag nyo sabihin next year na naman. Para sa trillion peso march. At as of tonight, hindi bababa sa 50,000 ang mga dumalo sa protesta ngayong araw na puno ng galit sa kahabaan ng White Plains. Dumilang kayo sa kuko sa rally ng INC. 1 milyon. At panging nung mga kababayan, bring him home rally kay Tatay Digong sa Davao City, 350,000. Sila 50,000 lang. Sa avenue nang ipanawagan ng komedyanteng si Vice Ganda. Komedyante! Naku Lord, komedyante. Hindi makuhang manawagan na Marcos resign. Death penalty para sa mga kurap. Masanid siya si BBM. Yan sila Vice Ganda mga kababayan. Kaya wala tayong tiwala dyan Hipokrito Dyan pa lang sa pag-aabsuelto niya kay BBM. Hipokrito. Tapos ang tinitira si VP Sara, di ba? Lagi niyang laman sa joke. Confident
Flood confidential fund, hindi matunawan ang mga animal, mga kababayan. Samantalang ito, trilyon-trilyon, mga kababayan, nawawala sa pondo. Samahan natin si BBM para labanan ang mga korap. Diyos ko, Lord. Ipakulong ang magnanakaw. So palpal kay Gonzon, mga kababayan. Isa rin siya sa mga magnanakaw, sabi ni Rowena Gonzon. Tapos na raw ang panahon ng mababait at resilient at dapat Kailan ka naging mabait, Petra? ang mga sangkot sa korupsyon. Patawad kay Father, pero Bida-bida? Ito mga typical na mga piklawan, mga kababayan, no? Hypocrites. Sige! katatapos lang ng misa, pero Panginoon, patawarin niyo. Tamaan ka ng kidlat dyan, Vice Ganda. Pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Ikaw daw ang susunod naging presidente. Nasaan ang first lady mo na si Ayon? Yo! Grabe mura, Tapos sabi, mabastos daw si Tatay Digong, mga kababayan. Yo! Yo! Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Go, gawin mo yan. Siguraduhin mo lang, ha, na isali mo ito, ang sabi ni Rowena Gonzon, na si BBM, mga kababayan, ay isa sa mga magnanakaw. Go ahead, suportado ka namin dyan, Vice Ganda. Ipa-death penalty mo. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Go! Patayin ang mga magnanakaw. Ikulong. Malamang yung istasyon yung ABS-CBN, kasama din yan, mga kababayan, sa madi-death penalty. Dahil, di ba? Sa issue nila sa tax, mga kababayan. Pati pamilya Corruption nila. yan. Pati pamilya daw, Politiko ay higit pa raw sa mamamatay tao at higit pa sa terorismo dahil namimili lang daw ang mga terorista. Namimili, ikaw rin. Tapos si Sara, walang kabalay-malay, mga kababayan. Walang kinalaman dito. Si Sara pa nga ang nag-booking niyan, di ba? Kina Tambalustos at Zaldico. Kasama nilang binabakbakan, mga kababayan. Ang panahon kung kailan dapat umatake habang ang korupsyon nananalaytay sa bawat araw sa buhay ng mga politiko. Hinamon pa ni Vice Ganda si Pangulong Bongbong Marcos na ipakulong. Sige. Tapos, di ba, ang daming nag-cheer sa kanya, mga kababayan. Nabibigyan na siya ng lakas ng loob, tumakbo talaga sa 2028. Go! Visceral. Umpisahan mo lang, mga panya. Bigyan ka namin ng head start. Tumakbo ka sa 2028. Lahat ng magnanakaw kung gusto niya umano ng magandang legasiya sa kanyang termino. Marami, hati po yung panawagan ng tao. Dito sa Luneta, ang panawagan nila, no Marcos resign, pero dapat panagutin yung mga korap, mga kurakot. May ibang mga grupo naman na nanawagan na dapat mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang nanawagan ng mag-resign na si Bongbong, tayo, mga kababayan. At kung ayaw nila na si VP Sara ang pumalit, hindi rin naman atat si VP Sara, mga kababayan, na pumalit. Although siya talaga ang rightful na susunod. Sige, kung ayaw ninyo, sundunin lang ng suggestion, election. O kung hindi man, tuluyan na ayusin ang Pilipinas, mga kababayan. Total constitutional change, charter change. Yung iba nga gusto ng RevGov. Bakit ayaw nila kay Sara? Si Sara ang Vice President. Siya ang nakatalaga sa konstitusyon, mga kababayan, na pumalit. Ano po bang masasabi po ninyo? Yung mga ayaw nila mag-resign si Marcos, hypocrites. yun yata yung mga kaliwa. Saka yung Dahil masakot sila ng mga kababayan kay Sara Duterte dahil mapupulbos talaga, mga kababayan, ang mga NPA. mga tao na o grupo na ayaw nila na si Sara ang VP Sara ang papalit. Yun namang iba na Marcos resign. Suspetsya naman nila na yan naman ay mga pro Duterte. Pro Duterte talaga. At kahit hindi mga pro Duterte, mga kababayan, yung mga neutral, ikumpara mo naman si VP Sara at si Marcos, mga kababayan. Nagpakita na ng totoong kulay si Marcos, totoong abilidad. Kung natutuwa ka pa rin, mga kababayan, sa nakikita mo ngayon is gunggong ka. Hindi ka kaalma. Give chance. Kunwari, mga kababayan. Pero ang totoo, mas pinili pa nilang kumampi sa mga kurakot, mga kababayan, kaysa maiupo si VP Sara. Sa akin naman, pag tuloy-tuloy itong mga protestang ito, magiging untenable ng pag-govern ni BBM. He can no longer govern kung ganito.
Every week, merong walkout mga estudyante. Yung mga taga-opisina, pag lunch break, mag-walk. Paano kung si Sara ng presidente, no? The same people, mga kababayan, na tipon-tipon ngayon. Yan, magrarally na naman yan ng magrarally, mga kababayan. Diyos ko, Lord. At for sure, hindi kurakutan ang issue nila, mga kababayan. Ang issue nila kay Sara ay hindi lang talaga nila gusto, mga kababayan, dahil probinsyana. Walkout. Pwede naman yun eh. Kahit gobyerno ka, pupunta ka dun sa flag ceremony, 10 minutes eh. It's a symbol of protest. Pag ganyan, untenable na, he cannot govern. Mahirapan na siya. In the world stage, he will be seen as a weak leader. He is already Matagal lang weak leader yan. So, wala na yung power niya to endorse his next puppet candidate. Sana, nire-reserve niya yun para kay Sandro. Pero ngayon, sorry. Talagang Sandra. wala nang boboto kay Sandro pag ganito. So dapat graceful exit. Oo. Pwede rin, baka kaya pa niya. Kaso yung mga advisor naman niya. Sabi nga ni Professor Sulita Monsod Gatari Monsod, it's the people around BBM. Pati ang mga dilaw na yan, mga kababayan, no? Hanggang ngayon, ginigive chance nila si BBM. It's the people around daw, si Monsod, mga kababayan, na grabing napaka-anti-Marcos yan dati. Ngayon, people around naman yung kababayan ni BBM, hindi na si BBM. Dati-dati ang sigaw, magnanakaw. Ay, nako, bakit na-convert itong mga dilaw, mga kababayan? Na-corrupt din sila, no? Same feathers. Same feathers, mga kababayan. It's the people around him. Yung They are mga just influencing him. And they are, is he saying that if I have to say it, they're incompetent. If they are advising him the wrong Pati si BBM. Ano ba siya? Ulol ba siya, mga kababayan? Bata ba to si BBM na kung ano na lang ang i-feed, wala ba siya sariling utak? Hindi niya alam anong mali at tama? Na itong mga advisors niya, inuulol lang siya? Malis ka na dyan kung ganyan ka. the wrong things. Opo. They're incompetent. Dapat makinig na rin si BBM dun sa mga sinuturing niyang kalaban niya, pero magagaling. yung mga kabataan ngayon, attorney, ano bang masasabi po ninyo? Nakita ko dun, no? Marami ba? Ang dami. Konti na lang kami dong mga thunders eh. Kasi ang init nga naman. Pero I mean, Mas ang maraming bata ngayon nagpoprotesta. Paano kasi mga mga kababayan sa paaralan na parang itong mga thunders, mga kababayan, kung ano-ano pinagsasaksak sa utak ng kabataan. Pati na itong pagkamuhi sa mga pulis, AFP, NTF-ELCAT, pagkamuhi sa mga Duterte. Yan ang ini-inject nila, mga kababayan, dito sa kabataan. Kawawa din Kunyari, mga below 40. ano maging implikasyon yan? Kung gano'n ang magiging... Ito yung mga intelligent voters. Saka remember, more than around 60% of the voters are 40 years old and below or below 40. So kung namulat sila at sila'y kumuha pa ng ibang kasama, kayang-kaya nilang ipanalo ang mga tamang tao pagka senador. Ang ko naman, nanalo nga sila Kiko at Pagpag, Diyos ko, Lord. masyado naman magastos tumakbo. Dapat i-reform talaga ng COMELEC. Wala nang TV ads, wala nang wala na. Sana ito nung andun pa siya sa COMELEC, sana pinush niya yan, mga kababayan. Pero kailangan kasi yan ng congressional yung batas talaga. Gayahan natin ibang bansa, mga kababayan, na yung lahat ng mga tarpaulin, andun na sila lahat, mga kababayan, pagpipilian mo. Tapos, isang lang, lagayan. Walang TV ads. Wala nang budots-budots, mga kababayan. Patas. Facebook na lang kasi kahit mahirap ka, pwede ka mag-Facebook. Walang TV ads, walang radio ads, walang billboards ng mga LED. Kung ako, chairman, wala. Just level the playing field. Saka, sinasabi ko nga, wala nang pork barrel. Wala nang infrastructure fund ang mga congressman. Tingnan ko lang kung gusto pa nilang mag-congressman. Opo. Attorney... Kasi nag-congressman ng mga yan para mangurakot eh. Opo. Yan talaga, no? Makakuha ng SOP, mga kababayan. Kaya nagkakandara pa. At, coincidentally, mga kababayan, etong mga kongresista ay siyang mga pinakamayayaman, mga kababayan, ang naiupo dyan. Kung sahod lang ang kanilang nakukuha dyan, mga kababayan, ewan lang natin. Mayroon silang mga mansyon, iba't ibang mga bahay, mga kababayan. Magkano lang masahod na congressman? 100,000? 200,000? Dumi lang yan sa kuko, mga kababayan, sa nakukuha nilang mga SOP.
Oh, yan ang dapat matigil. Attorney, kamakailan si Governor Chavit Singson ay may press con at may pahayag po, kaugnay nga po doon sa kung anong lugar bang dapat imbestagahan. Ang sabi ng Governor Chavit Singson, yung lugar mismo ni PBBM sa Ilocos. Ano ho bang masasabi ko? May alam siya. Number 1. Nagkaroon naman siya. Di ba? Pero dapat bang unahin yung mismong lugar na ni PBBM? As sinasabi natin, lahat ng may flood control, buksan. Sino ang kontraktor? Sino ang congressman? I-publish lahat yan sa isang website ng DBM at ng DPWH. Hindi makita natin kung ilang bilyon ang flood control funds doon sa Ilocos Norte. Tingnan natin. Ang gandang mungkahi yan. Tapos si Sandro Marcos, mga kababayan, lagi nangungutya sa 51 billion ni Pulong. Pinakitaan ng mga dokumento ni Pulong, mga kababayan. Isaksak mo yan sa baga mo, Sandro. He should know. Tagal-tagal niya na dyan. He should know. Si Manong Chavit should know. Pag-iinitan na yan si Chavit. Siguro, attorney, mensahe mo na lang Kumakain pa ako ng chewing gum. sa mga kababayan Mentos pala. natin. Actually, hindi lamang dito sa Pilipinas. Abroad ay nakamonitor din sila. Nagkikiisa rin po sila sa anti-corruption rally po ngayon. Stand up and be counted against corruption. Kahit sa Facebook nyo na lang, kahit sa picture na lang na hawak nyo yung karatula dyan sa inyong bahay, i-post ninyo. Kahit na mag-ingay na lang kayo, kaldero dyan sa labas ng bahay ninyo, bawat may simultaneous rally ay lumahok po kayo. Napakahalaga po nitong mga protesta natin para sana may totoo ng pagbabago. Ang hinihingi lang naman natin sa administrasyon ni BBM ay huwag nang pahele-hele. Huwag na pong pabebe-bebe. Ako? Bakit siya umiiyak? Dapat sila paiyakin niya. At sabihin na ng speaker na bago si Speaker D, wala nang kickbackan ha, Kong? Wala nang kickbackan. Nakakahiya na hindi na tayo makalakad ng tuwid dito. Inaano na tayo ng mga tao. Dinuduraan na yung mga dinadaanan natin. Alam nyo, galit na talaga mga tao. Ay, wag po sanang mag-stop itong galit natin hanggang wala tayong makitang paparusahan at ipakukulong. Mapapabilis po yan lahat kung gustuhin ni BBM. Kayang-kaya po niya yan. Pero kailangan mayroon siyang political will. At meron siyang energy at meron siyang good advice lagi sa mga nakapalibot sa kanya. Kaya mga kababayan, wag na nating bigyang masyadong emphasis yung mga binigay na ni BBM ang 60 billion. Yay! Ano yan? Kasyungahan. 89 billion kinuha mo, balik mo 60, tutuwa pa ako sa'yo. Oo nga. Ang sabi ni VP Sara, mga kababayan, saan galing yan? Ang sabi ni BBM, savings ito. Kailan pa tayo naging savings? Lagi tayong deficit. Balik mo yung 89 billion namin. May savings pala tayo, mga kababayan. Tapos bakit umuutang? Babayad kami dyan pati overseas mga marino babayad ng PhilHealth dyan. Pinirequire nyo yan Tapos, Kaya nga, pati OFW, pinagbabayad ng PhilHealth. Diyos ko Lord. Magagamit ba nila yan? kuha nyo lang yung reserve. Ito namang PhilHealth, kung hindi naman ito na skandalo dun sa 89 billion, ay hindi pa nagbigay ng mga libreng prosthetics, libreng wheelchair. Ano ba kayo dyan? Sa dami naman po ng pangangailangan medikal ng mga tao. Gawin nyo nang magkaya nyo gawin dyan sa PhilHealth. Huwag naman yung bigay-bigay kayo ng bonus sa sarili nyo dyan, Mario. Huwag naman ganyan. Tayo nga dito, galit na nga mga tao sa pangungurako, tapos kayo, bibigay kayo mga government corporations dyan, bigay-bigay kayo dyan ng mga sweldo nyo, na laki at mga Christmas bonus nyo, at saka mga mga kababayan, mga party, mga bakasyon, mga seminars. Dapat i-publish nyo yan, magkano mga binobonus. Ipasoli yan, COA, ipasoli nyo yan sa kanila. Panggisalaw yan ng COA. Ako si BBM, wala. Bakit kayo may Christmas bonus? Ibigay nyo yan sa mga mahihirap. Ibigay nyo yan sa... On top pa yan, mga kababayan, sa 13th month pay at 14th month. Magpa-scholarship kayo dyan. Magpa-ano kayo dyan. Grabe, pera yan ang may sakit. Huwag niyong karakotin, PhilHealth. Naalala tuloy natin si Risa Hontiveros, diba, sa PhilHealth siya dati. Wala na balang tunay na pagmamahal sa bayan? Wala na. Wala nang willing ba? Lahat nangungurakot. Wala na ba kayong budhi? Yan lang po ang... Itim, mayroon, itim. Tatanong ko sa inyo. 3 taon, walang no new investments? Walang bagong trabaho? Walang programang
Ang taas Bago. ng mga pagkain dahil sa mga smuggling nyo dyan sa Presyo. customs. Pati presyo ng sogo siguro tumaas dahil ano mga kababayan? Ang sogo ang sinunog. Anong pinaglalaban ng mga rallyistang iyon mga kababayan? Pababain ang presyo ng sogo? Gusto nyo, import lang ng import para meron kayong Oh, tongpats. share. Mm. Yan ang problema ngayon sa gobyerno. Importation. Lahat ng nandyan sa gobyerno gustong kumita. Mm. Abay, kung ako, kung presidente, walang classmate sa kabinete. Total, mga matanders na yung kayo lahat eh. Tama na. Ang gustong mag-cabinet, talagang i-publish lahat. Yung mga 2 asawa, 3 asawa. Ibali na yung mga bading, okay lang maging bading kung hindi, hindi magnanakaw. Bading. Tapos pumirma sila ng Ang mga guding. waiver nila. Na pag sila ay nahuling nagnanakaw, sila mismo puputol ng 3 daliri nila sa bawat kamay nila. Na, ulo, diretsyo. Oh, Wag nang ma'am, wala daliri. na po magsisilbi niyan. Hindi, meron pa rin. Meron pa rin mga taong mabubuti, matatalino, at may pagmamahal sa bayan na magsisilbi. Kaya lang, yung mga pinili ni BBM, siyempre, pinili niya siyempre yung malapit sa kanya. Mistake yan kahit kay Digong noon, kay Duterte, mistake yun eh. Palibutan mo lang ng tao ng mga kaibigan. Huwag mo isali si Duterte kasi matino ang kanyang pamumuno. Hindi na sila magsasabi sa'yo kung Ito, kabangag talaga. Presidente, baka sama yata ang dito sa mga tao. Kaya ako, lagi ako sinasabihan ko mga kaibigan ko, kantsawan niyo ako. Kantsawan niyo ako pag may ginagawa ako mali. Para maituwid ko. Kaya, mga kababayan, 2028 election na naman. Pera din natin ginamit nila pambili ng boto nila. Inisa tayo sa sariling mantika, mga hayop na yan, animal. Mga hayop, Kaya mga ito pong election na animals. ito, kung may pera man, tanggapin nyo, huwag nyo sila iboto. Pero itong mga nakaupong congressman ngayon, Palitan na. i-challenge yung sarili nyo na ipatalo nyo yung mga yan talaga. Patalo nyo. Sobra na sila. May tax dahil kay speaker, may AX dahil kay speaker, may Tax. tupad dahil kay speaker. May lindol dahil kay speaker, may bagyo dahil kay speaker. May ghost project dahil kay speaker, hindi mo naman sinasabi. Kaya, managot dapat si Romualdez at si Saldico at si BBM. Sir, huwag niyo po silang protection. Managot na po ang dapat managot. Gusto makita ng tao na may ipakukulong ka sa loob ng 3 taon. Kaya pag-aabang po kami. Samantala, ang mga protesta po ay magpapatuloy para sa bayan. Maraming salamat po, Attorney Guanzon, ang inyong lingkod. Ayun, t-shirt po tayo. Yung Hoy, t-shirt, may Senator. dalang t-shirt po si attorney at ipapakita niyo po sa ating mga kababayan. Galing ako Luneta, papunta na ako ng EDSA. Huwag Ando kang naman yung grupo kukurap. ko. Ayun. Yung huwag kang kukurap. Ito yata sa administrasyon ni BBM ang nakaunang simultaneous na pinakamalaking rallies. Kaya importante po ito dahil sa anti-corruption na sigaw ng mga tao. Kasi lagi naman po may corruption, pero the worst na talaga ngayon. Malala pa sa malala. Corruption na wala na tayong Worse ibabangon than dito. diktador. Kaya- Diktador. Yung mga nakita na mga ghost project, mga ng flood control, ganyan-ganyan. Ano lang yun, kalingkingan lang yun. Kung talagang susuriin yan at serious yung investigation ng inyong commission, ay mas marami pa silang makikita at mahuli. Yan, panagutin nyo dapat ang mga congressman. Kasi sila talaga may pasimuno nito eh. Si Romualdez at si Saldico. At sila naman may control eh. Kaya sa Senate naman, ay dapat sagutin naman ni Grace Poe. Hindi po ba? Dahil siya naman ang Finance Committee doon. Bakit naman pumasa sa BICAM itong mga insertion ng flood control na wala naman sa National Expenditure Program ng DBM? Talaga pong may intention talaga na magnakaw sila. May Intention na foul sila magnakaw. na intention kung bakit nila pinasok yan dyan. At kung makikita natin sa investigasyon, sure yan lalabas. Yung mga favored lang na contractors ang nakakakuha ng mga pinakamalaking flood control projects. Kagaya nung 15 na sinabi ni BBM, na SunWest, Triton, yung mga, yan, dalawang yan, kay Saldico yan. Kaya, dapat talaga itong mga party list tsaka district representatives sa kandidato i-require ng COMELEC
ng katanungan dun sa certificate of candidacy, are you a contractor? Or in the past, has at any time been a contractor with the government? Kasi pag sabi siya ng no doon at totoo, ay nako, panagutan niya agad na maliban sa falsification, ay pwede pong makancel ang candidate niya, ang candidacy niya kahit na manalo pa siya. So marami yung reforms talaga dapat gawin. Pero sa akin, dapat si BBM talaga malaki ang kanyang role dito eh. Huwag niya pong Siya talaga ang sentro ito, mga kababayan? kung ako nga, hindi lang ako presidente, sasama din ako sa insura. Hindi po, sir. Kagundungan. Sasama dito sa nirarally namin. Dahil Tapos etong mga celebrity, mga mga kababayan, no, mga makakaliwa. Ay, hindi makakaliwa, mga piglawan, mga dilawan, para pang ang mensahe, give chance to BBM. Oh. Samahan natin siyang makipaglaban sa kurakutan. Huwag tayong mga kababayan, manawagan na patalsikin si Bangag. discussion na ito. Huwag po kayong maghugas kamay dyan. Dahil alam naman Poncio Pilato ka. hindi naman nila nagawa yun sa budget. Kung hindi niyo pinirmahan. Ang tanong nga doon bakit pinirmahan ni BBM yung 2025 budget? Iba, nagreklamo na siya noon. Bakit ganito? Maglaki ng deficit. Pero pinirmahan niya pa rin kasi nga pinsan niya si Romualdez. Yun ang problema Dapat presidente na yung pinsan mo, huwag ka na pwedeng mag-speaker. Di ba? Kasi ganyan talaga sabihin nila, hindi naman, ganyan. Hindi naman, totoo naman. Tayo mga Pilipino ay napakadikit natin sa ating mga kamag-anak. Kaya, ayan, pumikit lang si BBM. Pinirmahan niya yung budget na deficit na yan na maraming insertion, flood control. Dahil nga, pinsan niya si Romualdez. Ngayon, dapat si Romualdez panagutin niya. Kasi nakakataas siya Tsaka pangalan niya nakasalalay dito. At pangalan ng Marcos. Abay, hayaan ba niya na si Romualdez ang sumira ng pangalang Marcos? At sa susunod Ay, matagal lang sira. Hindi na Wala na yan. ng tao, mga Marcos. Opo. Syempre, Sira na sa sira pa, mga kababayan. Nagtatag nga ng Never again to Marcoses. Marami po siyang mga pahayag na sinasabi, attorney. Sa tingin po ninyo, seryoso po ba ang Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban sa katiwalian ngayon? Sa mga ipinapakita po niya ngayon. Ewan na natin. All talk, mga kababayan, 1 buwan na. Wala pa rin nakukulong. Kababayan, sa pagtugon sa paglaban po nitong korupsyon. Pero parang hindi niya alam kung paano niya gawin. Kasi Parang, wala talagang parang dyan. Wala namang pangil. Hindi ko pa nga nakikita ang executive order niya Ano ba talaga powers niya? Wala nga daw power to subpoena yan. Kung wala kang power to subpoena, di wala ka rin power of contempt. Pwede lang hindi sila pumunta. Opo. Pero paano po siya magiging... Dapat gawin niya, parang sa Indonesia. May commission on anti-corruption sa Indonesia na naging successful. Kasi napakatalamak ng corruption noon sa Indonesia na sinabi ng mga bangko na nagpapautang na hindi na kami magpapautang. Solve na yung corruption, kaya ginawa nila. Yung ganito na rin nangyayari sa atin. Wala nang magpapautang sa atin. Etong pag-gobyerno natin ay lahat. Ito pa naman ang utang ni BBM. Yun Ang Korea nga, mga kababayan, anunsyo na, hindi na kami tutuloy sa pautang namin sa inyo. Gumugulong dahil sa utang. Narinig yun naman si Secretary Rector. 2.7 animal na yan. Walang ibang ginawa, mga kababayan, kundi dagdagan ang tax. trillion, utangin niya. 2.6 niyan papagulong sa gobyerno at pambayad sa dati ng utang. Anong klaseng gobyerno yan? Kabagal! Pinapatay niya. Ginigisa sa sarili mantika. Ginigisa sa sarili natin mantika. Talagang ginigisa. Emosyonal naman ang aktor na si Iza Calzado dahil Ito mga kababayan, the same people nung nakaraang halalan na bumabatikos kay Marcos. Ngayon mga kababayan, parang ang lambot na nila kay Marcos, doon sila kay Sara bumakbak. nangangamba siya sa kinabukasan ng mga kabataan bilang isa Ito mga artistang ito, ang challenge natin mga kababayan, hair follicle drug test daw ito, be. Itong rabid na anti-Sara Duterte, ng mga ina at kababayan. artista. Drug test natin sila. Isigaw natin ang ating galit! Maninao, sige. Nakakaiyak, no? Mga artista. Kaya nawalan tayo ng tiwala dito, mga kababayan, ito sa kanilang panawagan dahil hindi nila sinasali si BBM sa panawagan, mga kababayan. Ang mga animal. Supposedly, ang sagaw na taong bayan dyan, BBM resign. BBM resign o ganyan. Wala talaga. Sama ng loob!
Panawagan para sa katarungan! Artista! Cut! Ipakita natin ang ating lakas! Uy, isa lang ang inyong dapat tanggalin. Hindi tanggalin pag resigning. Si BBM tapos lahat niyan. Oh, yung problema naman ninyo. Hindi nila magawa. Dahil tayo ay malakas, hindi ba? Pilipino! Tayo ay malakas! Shut up! Ay, nako, mga hypocrites, mga kababayan. Panawagan naman mismo May script din siya, oh. Kung ang sigaw ninyo dyan, BBM resign, maniniwala pa kami. Hindi namin sinasabi si VP Sara ang papalit ha, although siya talaga ang rightful. Kung gusto ninyo, mag-election ulit, patakbuhin mo ulit si BBM. Pati si Lenny, lahat, pati si Sara, tingnan natin. ni Cardinal Pablo Virgilio David. Although, impractical yan mga kababayan dahil gastos na naman. Kung inutil ang presidente, ang vice talaga ang papalit mga kababayan. Huwag nating gawing lungga ng magnanakaw ang Kongreso Matagal ng lungga yan. at Lord. Senado na ngayon dinawit ng mga kontratista sa flood control scandal dahil tumatanggap umano ng kickback. Ang protesta ngayon hindi raw tungkol sa politika. Isa itong paninindigan at Hindi dahil hindi nyo makuhang bababain, singagba. isa laban sa kultura ng katiwalian. Tatandaan ko ng gobyernong Ayan na naman ang mga patrimonyo mga kababayan. Mga counterpart na mga matrimonyo. The same people mga kababayan, mga anti-Duterte. Kaya, ang rallying ito mga kababayan, sponsored by celebrities, media, Pintilawan-Dilawan. ito ngayon, sila'y nanalo sa bisa ng konstitusyon na nagpabagsak Kaya walang naniniwala sa inyo dahil hindi nyo pinupuruhan ang numero 1 natuburan ng sa kurakutan. dictatorship noong 1986. Sige, Kaya mahalagang i-preserve sumigaw ka na Marcos resign. ang natamo nating demokrasya. Panawagan ni David tanggihan ang patronage politics na kultura Akbayan mga kababayan, wala talagang Marcos ng resign. ayuda, maging ang political dynasties. Ang mga estudyanteng si Ren at Pauline, alas 8 pa lang ng umaga dumating na sa White Plains. Si Ren ipinag-aalala ang education budget na apektado dahil sa laki ng nalikom ng DPWH na Nasaan ang pondo Marcos pagdating resign pa ninyo? lang sa flood control. Hindi naman naniniwala ang paring si Father Jeffrey sa sinumang politikong nagpapakita lang ng pagiging relihiyoso pero dawit naman sa flood control scam. Hindi lamang po ang mga UP branches, UP schools, pati na rin po ang PGH dito. Marami pong nangangailangan ng mga Pilipino Ito yung mga membro ni mga kababayan. na nasa daylayan. Sa Laylayan. ngayon po, nararamdaman ko po talaga yung pag-asa, yung hope na magagawa natin to as a country, na mapapatalsik talaga natin ang korupsyon. Si BBM Hindi man patalsikin. mangyayari ngayon, pero unti-unti. Sabihin natin na insulto yan sa aming pagiging Katoliko bilang mga saksi ng mabuting balita. Insulto ang lalong-lalo na madre at pare mga kababayan na nakikipaglaro dyan sa politika. Sana hindi parang napipilitan lang tayo ipakita ang katotohanan, kundi taos puso yung paglilingkod sa bayan. Kung anong buhos ng baha ang dinadanas ng mga Pilipino sa bawat bagyo season, binahari ng galit at poot ang mga kalsada ngayong araw, partikular na dito sa kahabaan ng White Plains Avenue. Hannah, dumating daw dyan ang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure na si Benjamin Magalong. Yes, Ann, actually, sumaglit siya. Challenge natin kay Magalong ha. Magalong, tapusin mo yan ha. At wag sanang gawin niyang stepping stone yan mga kababayan para baka ang lahat ng ito ay para sa kanyang pagtakbo sa 2028. Mababahiran ang iyong intensyon Magalong. Kung gusto mong tumakbo sa 2031 na lang para tapusin mo muna yan. Anyway, malaki ang responsibilidad mo dyan mga kababayan.
yung pagiging advisor dun sa independent commission kuno nila. Dito sa rally kanina at nagkaroon siya ng short interview, no. Sinabi niya na isang malaking responsibilidad ngayon para sa ICI na maseryosohin yung investigasyon, lalo na't ganito nga yung naging response ng taong bayan pagdating sa anomalies sa flood control projects. At matatandaan natin kanina pa kasing pinapanawagan ng mga rallyista na dapat merong managot. So nasa tapos si BBM hindi pa nagutin. kamay na ngayon ng ICI kung ano na ang next steps pagdating dito sa probe sa flood control scandal. And Sino-sino pa yung mga opisyal na nagpunta dyan, Hannah, at nag-speech or nagpa-interview? Nakuan, isa sa mga pinaka, for me, ay kontrobersyal na bumisita rito sa White Plains ay si dating Governor Chavit Singson, dahil mula doon sa paglakad niya dito sa kahabaan ng White Plains Avenue, siya ay binubuo at kung ano-anong mga pasaring ng mga rallyista sa kanya. Kasi mga kababayan, naka-inline sa mga Duterte ngayon si Chavit. At sinabing ikulong na yan, at para sa kanila, bahagi si former Governor Singson sa mga korap na opisyal at sinubukan naman nating kunin yung kanyang panig habang naglalakad at sinabi niya ay halo-halo rin naman daw kasi ng opinyon ang taong bayan. At bukod dyan, kanina bumisita rin sinasanay. Kaya nga ang sabi natin, yung sa Luneta, the same people na mga dilaw, mga kababayan, mga Kiko Pangilinan at Bam Aquino na nagkaroon, na sumama doon sa naging misa kaninang umaga at kasama rin si Bolsy Aquino Cruz na eldest daughter ni late Senator Ninoy. May naulol din sila mga kababayan na hindi talaga mga dilaw at pink na nakisali dyan. Akala nila, sabi kasi nila lahat na tayo, and then andun pala talaga. Dilaw mga kababayan. At former President Cory Aquino at naging bahagi rin yung ilang mga celebrity. Bukod kina Vice Ganda, nandito rin kanina si Nadine Lustre, sina Ann Curtis at marami pang iba. Balik sa'yo, Ann. Oo, Hannah, bakit wala si OG Diaz malalaking dyan? pangalan, ang mga dumalo dyan. How are things looking now? Marami pa bang tao? You've mentioned kanina mga 50,000 attendees ang crowd INC 1 million. estimate. Sa tingin mo ba ay dumadami pa? At ano yung program? Ay patuloy pa ba ngayong gabi? Tapos na yung programa actually, pero from what we can see from where we're standing right now, meron pa rin ilang mga tao na nandito sa White Plains Avenue, pero kanina pa pasado, I think around 6:30 natapos na yung programa. So far, naging peaceful naman itong gathering at nakakita tayo ng ilang mga incident report, particular dyan, yung 2 incident reports kaninang tanghali kung saan merong nahimatay na 2 babaeng matanda, pero agad naman itong niresponde ng Quezon City LGU. Balik sa'yo, Ann. Okay, ano masasabi dito mga kababayan? Post comments below.